So dito muna tayo sa loob. Refresh tayo sa pag-open ng ilaw. Open mo yung ilaw, park light. Isang twist lang. Okay, so yan. Kailan, Kuya Ron, binubuksan ito? Anong mga sitwasyon na pwede kong buksan ito, Kuya Ron? So unang-una, syempre, bubuksan mo yan kapag nag-aagaw dilim na. Pwede mong buksan na yan. So may kasama din yung fog light. Depende na lang sa sasakyan. Ang fog light at saka park light, nakakonect siya. May separate switch din naman yung park light, yung fog light. And then, pwede mo rin siya nang buksan sa mga panahong katulad nito. Halimbawa, umuulan, makulimlim. Okay, pag sobrang talagang kulimlim or sobrang lakas ng ulan, pwede ka mag-open ng headlight. Ngayon, next na twist mo dyan, sige, headlight. Okay, si headlight, syempre, o-open natin yan kapag madilim na. Okay, ang reminder ko dyan sa headlight, may mga pagkakataon na pumark ka sa isang tabi. Tumabi ka sa isang ligtas na lugar. Dahil ikaw ay bababa, halimbawa, mayroon ka lang binili o mayroon kang chinek, saglit lang naman, ang gagawin mo dyan ay maghahazard ka, di ba? And then, papatayin mo yung pinaka-headlight mo. Kasi kapag nakatigil ang sasakyan, masakit yun sa mata ng kapwa motorista kapag open ang headlight. Ang iiwanan mo lang doon si hazard at saka si park light. And then, ang high beam ni Toyota, patulak. Yon, nakita mo yung color blue. So, kailan naman natin gagamitin si high beam? Gagamitin natin si high beam kapag madilim ang kalsada na wala tayong kasalubong. Pero kung ang kalsada ay madilim, pero may kasalubong, huwag mong gagamitin. Okay? And then, huwag mo rin siyang gagamitin sa maliwanag na kalsada, ang high beam. And then, ito pa, isang paalala ko sa iyo. Minsan, syempre, lalo ng mga babae, bago lumabas yan ng sasakyan, sa gabi, may pupuntang party. Nagme-makeup mo na yan, nagre-retouch mo na. So, ginagamit ngayon to. So, pag ginamit mo to, make sure na pag baba mo lang bago ka bumaba ng sasakyan, naka-off siya. Kasi yan, kahit na, alam mo, in-on mo siya, tinanggal mo na susi, naka-on pa rin yan. So, pwedeng malobat ang battery natin. Okay, dito pa rin sa loob. Siyempre, huwag nating kalimutan yung dokumento, no? Ang dokumentong dapat nasa loob ng sasakyan, yung Xerox copy ng ORCR. Sa driver's license naman kasi, halimbawa, may mga pagkakataon na nakalimutan mo yung physical card mo, pwede mong gamitin as driver's license or, pwede mong i-present as a driver's license yung ating portal. So, make sure lang na kapag binirify ka, pinara ka, ni LTO o sino mang enforcer, make sure na kung wala yung physical card mo, dapat mabubuksan mo on the spot yung iyong portal. Okay, so hindi tayo dapat matakot sa mga LTO na pumapara sa atin, sa mga enforcer na pumapara sa atin, dahil kung wala naman tayong violation, bakit tayo kailangan matakot? Diba? For verification lang naman yon. At huwag tayo magiging arugante sa kanila. Lagi tayo makikiusap. Lagi po tayo maging mahinahon, makipag-usap sa kanila. Irespeto natin sila dahil sila ay naka-uniform. Irespeto natin sila dahil sila ay ginagampanan lang ang kanilang trabaho. Okay? So, lagi tayong gagalang. Good morning, good afternoon, sir. Ano po ba ang naging violation ko? Pwede tayo magtanong ng ganun. Okay? So, yun lang. Yun yung mga paalala ni Kuya. Okay, Neng, Janine. Congratulations. No? Yung PDC mo, yung 2 days na driving lesson mo, ay ikaw ay pumasa. Okay, so deserve ka na para bigyan ng certificate, deserve ka na para mabigyan ng license. So, ang last mo na lang gagawin para magka-license ay yung pag-a-apply ng LAN-Pro. No? So, tinuro ko na naman sa iyo, ni-remind na kita about sa re-review. No? Recommended natin si Karuwahe sa YouTube. Okay, so review lang ikaw before ka apply ng LAN-Pro. Okay, sa dokumento, syempre, ang dadalhin mo, dapat active yung medical certificate mo, yung certificate na ibibigay ko sa iyo mamaya with receipt, and then yung student permit mo. So, sa tatlong yon, nadala mo, ang kulang na lang doon yung tinatawag na APL, yung application form. Ilang taon ka na, Kanay? 18 na. So, 18 na ikaw, hindi na kailangan lang parent consent. So, mamimili ka na lang kung saan mo gustong LTO. Okay, so, syempre, dahil ikaw ay pumasa sa 8 oras, hindi pa naman yan enough talaga.
more driving, more exposure para talaga ma-overcome ang driving. Lagi lang tatandaan yung mga reminders ni Kuya, yung pagiging isang defensive driver. Okay? Yung pagiging disiplinadong driver.